thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Salamat ha. Guys, sobrang nakakaya maging Pinoy. Nung tinanong niya kung binoto ko, sabi ko, oo, binoto ko. Kasi hindi naman namin kasi ganyang alam yung yung ganyang pala siya. Minsan nga pag may nagtatanong, inta Pilipinas, sinasabi ko na lang, no, la. Ano ni Bali? Pero ako, pag sinabi ko, ang mga Dabawenyo sanay nito, pag sinabi kong huminto ko dyan. Pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. Kung hindi sila mapapanagot sa administrasyong ito, sigurado pag si BP Sara nanalo, papanagutin sila. Wala na mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Secretary Dizon, kung manindigan ka talaga, na pwede ka naman Dadagan ang Lito News Update. Alright, welcome back mga kabitaan. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga bago pa lang po nanonood at sa hindi pa po nakapag-subscribe, huwag kalimutan po, pindutin nyo na po ang notification bell and then subscribe button. And then sa Facebook ho, follow, like, and share. At para ho tayo mas lalong maintindihan at malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan, huwag kalimutan po, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion, at i-share nyo rin po ito mga kabalitaan. At ngayon po, pag-uusapan natin, may mga ilan ho tayong paksang pag-uusapan at ipapakita ho natin sa inyo itong hamon ni dating Comelec Commissioner Attorney Guanzon mga kabalitaan kay Vince Dizon. And then samantala ho, ito pong si Chanco na kung saan po maraming galit na ho ngayon dyan sa Kongreso dahil sila ay kabado na sa mga binitawang mga salita na sila ay talagang papanagutin na kung manalo ang ating Vice Presidente si Sara Duterte sa 2028 presidential elections. At balikan natin to mga kabitan maya-maya lamang ho. Itong naging pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito'y kasagsagan ng pangangapanyaho nila at parang debate yata to at talagang pinaninindigan ni Tatay Digong Duterte kung ano ang kanyang ipinangako ho. Simula pa sa kanyang pagtanggap na tatakbo bilang Pangulo ng ating bansa mga kabalitaan. Dito ho sila nangangatog mga kabalitaan. At samantala, meron ding OFW dyan sa, if I'm not mistaken, sa Saudi Arabia. Makikita mo yung pagmumukha nitong OFW to na galit kay Bobo M mga kabalitaan. Alamin natin kung bakit ho mga kabalitaan. At dito naman ho kay Tambuhaya, naalala niyo po bang pumunta ho siya sa Japan? Namuntik na ho siyang tinusok yung kanyang mata ng stick na merong bandela ho ng ating bansa. Sinasadya ho yan kasi nga galit na galit ho sila dito kay Tambuhaya at napakakapal yung pagmumukha. Pumunta pa ng Japan, ang daming galit sa kanya dahil sa kanyang kagaguhan, kawalang hiyaan ho mga kabalitaan at pambabastos sa ating pangalawang Pangulo mga kabalitaan. Ito, unahin mo natin to si Tambuhaya, ang sobrang kapal ho ng taba sa mukha mga kabalitaan sa panahong ito. Tingnan nyo guys, please support VP Inday Sara. Biglang nahilaw yung mukha ng Tambuhaya dito eh. Tinusok pa. Sinadya talaga. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Maraming salamat sa at thank you po. Panahon na ito na talagang binugbog na nila si Sara Duterte dito mga kabalitaan. Pero panay pa rin na sabi ng mga OFW sa Japan na salamat po sa suporta. Panginginsulto ho mga kabalitaan. Sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Salamat ha. May pasabi-sabi pa na siyempre. Tapos pag ganun-ganun, parang parang special ba? Special. Special someone. Ulitin natin to dito mga kabitan kung paano ho siya ininsulto ng mga kababayan natin dyan sa Japan. Sige, play natin to dito. Maraming salamat. Mali po 'yun. Salamat ha. Hindi. Balik natin to. Balik kasi yung buong istorya dito. Ito. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Maraming salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Salamat ha. Damang salamat. Mali po yun. Gumaganon-ganon pa eh. Ito, bubuhay mo.
Marcos Sara Duterte Supporters Alliance. Oh, very nice. We love you, President. Thank you so much. You make the best for the country. Thank you. Marcos Sara Duterte Alliance po. Yes. Para sa Pilipinas Okay, natin. alright. Thank you po. Plastic yung Madam, thank you. Thank you, President. Ay, tapos na, tapos. Yung sinabi Duterte, ano ba yun? Marcos Duterte Alliance supporter, parang nanlaki yung mata ni ni Satanas at saka itong si Bungit, parang parang ayaw niyang titignan niya ba o hindi. Naging mga tanga ho sila doon sa Japan. Ito, nire-recap lang ho natin doon kasi biglang pumasok ko sa newsfeed natin mga kabitan, at naalala ko lang na ibalik ho natin doon dito dahil baka wala pa pong mga nakakita ho sa totoong pangyayari, kasi may lumalabas yung ganitong video, edited na ho, na pinutol-putol lang. Ito, buo talagang paano binaso itong si Tambuaya, mga kabitan. Itong panahon nito, may mga taba-taba pa ho siya sa mukha rito, mga kabitan. Ngayon, parang maagnas na dahil sa konsumisyon sa ginawang kawalang hiyaan sa ating bansa. At itong isang OFW mula sa Saudi Arabia, I'm not sure mga kabitan, correct me if I'm wrong kung kayo po yung nakakabanood nito, talagang nagre-reklamo siya dito kay Buboy. Napakawalang kwentang presidente di umano, mga kabalitan. Ito, panoorin natin kung bakit, mga kabalitan. Guys, sobrang nakakaya maging Pinoy. Alam niyo kung bakit? Kahit dito alam yung mga pinagagawa ng presidente natin. Kasi may magiging amo sana ako ng Arabo na lilipatan ko. Eh kaso di ba ng gera-gera dito, kaya hindi ako nakauwi. Exit na sana ako. So kung nakapag-exit ako, di sana next month pabalik na ako dito. Itong magiging amo ko sana, kukunin niya ako na magtrabaho sa kanya. Nakaraan pa to, unang dating ko pa lang dito. Naging kaibigan ko na rin. Tapos nung tinanong niya ako kung binoto ko, sabi ko, oo, binoto ko. Kasi hindi naman namin kasi ganyang alam yung ganyang pala siya. Sobrang nakakaya, guys. Ito rin yung nagsabi sa akin na through private plane, kahit may gera, pwede ka umano. Basta mag-iba lang ng route. Minsan nga pag may nagtatanong, Inta Pilipinas, sinasabi ko na lang, no, la. Nepali. Kasi nagtatanong sila about sa Philippines. So, para iwas na na rin. Tsaka nakakaya talaga. Pero kahit na gano'n, nakaka-proud din kasi kahit na gano'n yung natin ngayon, gobyerno natin, Pilipinas, na naka-survive pa rin tayo through extreme survive. Talagang kinakaya pa rin natin kasi wala tayong choice para sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Lahat gagawin. Panood ko yung sa OFW ni BBM, Dead Malaysia. Alam niyo ba guys, dati gumastos pa ako ng pamasahe para lang makita siya kasi parang ata yun, ASEAN Summit. Pumunta siya dito sa Saudi. Ito yun, Ako yung kumukuha ng video tapos kumuha pa siya sa akin. Yan, yung mga panahong idolo ko pa siya. Hindi ko pa alam na adictus pala. Gumastos pa akong pamasahe niya para lang yan. Makita yan. Kasi tuwa ako, binoto ko dati yun, di ba? Yung unang niya. Unang first year niya ng termino, medyo okay pa eh. Kasi okay pa talaga, hindi pa siya nagpapakilala. Ewan ko ba sa mga to? Grabe yung ginawa niyo sa Puro kasi kayo away. Ayaw nyo na lang magsuntukan. Suntukan na lang kayo para kung sino matalo, o di baba sa pwesto. Yung kulak manalo kay Inday Sara. Sheriff ka, binugbog. Kahit magsabay pa siguro silang dalawa ni Ate Claire. Kulang pa kay Inday Sara. Grabe. Talagang inis na inis at boysit ito siya dito, mga kabalitan, dahil po siya ay parang may ikinahiya na rin ho sa bansang Saudi Arabia o sa Kingdom of Saudi Arabia, ang ating bansa, dahil pag siya po ay nagsasabi na isa ko siyang Pilipino, ay parang ramdam niya po yung pambumbuli ng ibang mga lahi o mga kabalitaan. Talagang nakakahiya ho yung ating administrasyon ngayon. Wala ho tayong dati-rati sa panahon ni Tatay Digong Duterte, taas na ho tayo. Yung mga kapulisan,
militar, no, yung mga kasundaluhan ho natin, napaka-high moral ho nila mga kabataan. Alagang-alaga ho sila ni Tatay Digong Duterte, well-disciplined ho sila, yung mga scalawags, talagang na-identify ho natin, yung mga durugista, na-identify ho natin na sila pala yun mga kabataan. Dahil nga po sa totoong pagdidisiplina ho ni Tatay Digong Duterte sa lahat ng ating mga kabayan, na kung saan nararamdaman ho natin talaga ang tunay na pagbabago, ang totoong pagbabago ho sa ating bansa. Kung nanalo siguro si Sara Duterte, kung siya po ay tumakbo ng presidente, sumunod siya sa kanyang yapak na kanyang tatay, siguro dire-diretso pa rin ho yung kaginawaan ho ng ating buhay. Malamang, no? Nagkaroon ho tayo ng maraming development sa ating bansa. Kaso nga lang, yung development na ginawa ni BBM, yung kanilang pagpapalobo sa kanilang mga bulsa ho, mga kabitaan, na ninanakaw yung pera ni Juan, mga kabalitaan. Yun po ang kagaguhan. Speaking of Tatay Digong Duterte, i-recap pa rin ho natin kung paano siya po ang masasabi natin na a man of principle, mga kabalitaan, dahil kung ano yung kanyang mga kataga na lumalabas sa kanyang bibig ay siyang ginagawa niya ho dito, mga kabalitaan, sa kanyang pagupo sa loob ng 6 na taon. Kaya ang mga abusado, mga kawatan, mga walang hiya ay hindi ho talaga namamayagpag nung panahon yon, dahil takot na takot at nagtatago sila pag sinabi hong hahabulin ka, kakasuhan ka, titirahin ka, talagang may kalalagyan ho kayo pag si Tatay Digong ang nagsasalita. Kaso nga lang mga kabitaan, talagang ganyan, may plano ang Diyos sa ating bansa. Kaya si Sara Duterte medyo nagkamali ho siya, at siguro ito ay bilang paalala lamang sa kanya sa ating pong may kapal na harapin mo ang problema ito pag iyong nalusutan mo ito, pag nalampasan mo ito, ikaw na talaga ang makapagbibigay ng kaginawaan para ho sa tunay na pagbabago na hinahangad ng taong bayan, mga kabalitaan. Ito, replay muna natin to, balik natin to mga kabalitaan. Tingnan natin at pakinggan muna natin. Sabing bumoto kayo sa akin, I pray to God that the nation will be enlightened by His grace and you can choose the leader. Bahala kayo kung sino, the one who can make it happen. If yung dito sa mga tabi ko, they're all worthy. And they can make it happen, I suppose. Pero ako, pag sinabi ko, ang mga dabawin nyo sanay nito, pag sinabi kong huminto ka dyan, pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. But it could be at the expense of honor or the prestige or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim-tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Marami ng coin doon sa Central Bank na kinakain sa mga na hindi maniwala. I'm a very impatient man. Wala nga akong ipagyabang. Pagyabang ko, trabaho lang. I never played any greatness. Wala akong recognition sa school. Hanggang high school, 75 lang lahat. Okay lang yan. Pero noong na-abogado ako, medyo matino na ako. And I've learned so much reason, but I will not dwell into so much about yung the niceties of life. If it is the interest of the nation, I will do it. And finally, I'd like to thank Alan Peter Cayetano, my vice presidential candidate, for joining me, for accommodating me, and ask him to join me. Maraming salamat po. The credentials of a summa, of cum laude, I was not even an honor during my time. Taman-taman lang ho. But awa naman ng Diyos sa amin. We are just migrants to Mindanao. Of course, my mother is a Mindanaoan. Ang pangako ko sa inyo ito, droga, papanagsikapin ko, suppress it to the minimum kung hindi ko kayang walin. Criminality, it's sounding the urban areas and even the countryside. Alam mo, pati droga umaabot na sa bukid, pinapagbibilihan na nila yung mga anak ng farmers, and they get the carabaos and the pig. You know, galit talaga ako. Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. If I'm into the presidency for 2 weeks, tapos walang maniwala sa akin, walang susunod, then even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ako kasi sabi ko, ordinaryong tao lang ako, ayaw kong mapahiya. Kaya pag sinabi kong huminto kayo. And for those really, alam ko na, I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. STOP.
Just stop. Just obey the law. And for the civilians, wala kong hihin. Sabi nila, may extrajudicial killing. It's not that, it's really the interest of the country. Gagawin ko po yan. I will stop corruption, walang droga. Kung maaari lang, maubos ko. Pati tao, okay lang sa akin. Sabay na sa droga. Criminality, gano'n rin. I will be harsh. And I'm warning you about in the horizon the coming of terrorism. Pareho yan. But I have to talk to the Mindanao people for peace. Hindi ito makaya kung anong usapan o gera. Kasi ito, historical ito. And even the NPAs, sabi nga ni Season, if I'm president or si Grace, he would come to talk. That is a welcome development. So yun po mga kabaitaan, no, talagang nakakamiss so, mga kabaitaan itong mga katagahong binibitawan ni Tatay Digong Duterte kung saan po mga kabalitaan na mararamdaman at ramdam talaga ho natin, no, tagos hanggang buto. Pag sinabi niya po na ito ay mangyayari, ginagawa niya po, no? May isang salita ho si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Kaya napasaludo nga yung mga karatig bansa natin dahil sa kamay na bakal na pamamalakad ni Tatay Digong Duterte. Wala ho tayong takot na lumabas sa oras, wala na tayong naririnig na mga kriminalidad ho. Meron man siguro ilang porsyento lamang ho mga kabaitaan, at yung mga droga, yung mga drug lords ay umalis na ho ng bansa. Kaya ito pong mga pangyayaring ito ay nakakamiss ho mga kabalitaan. Kaya nga sabi ko na kailangan ibalik ko. Kung makikita nyo po mga kabalitaan, itong sombrero kung suot-suot mga kabalitaan, ibalik ang tapang at malasakit sa 2028. May President Sara Duterte para sa tunay na pagbabago. Speaking of cap mga kabalitaan, maaasahan nyo po pag umabot na ho tayo ng 1,000 o 100,000 subscribers, mamimigay po ako ng ganito. Kung dadalo ho kayo sa isang pagtitipon-tipon, suot-suot nyo ito, nakaka-proud ho pag meron ho kayo nito mga kabalitaan mula ho sa Danagan Balita. Kaya suportahan nyo po ang ating munting bahay na meron na ho tayong 70 or 67,000 subscribers mga kabalitaan. Pag umabot tayo, again, ulitin ko po, ng 100,000 subscribers mga kabalitaan, mark my word, ako po'y mamimigay ng sombrero ho para may magamit ho kayo sa pang-araw-araw at para may pakita ho natin sa lahat ng mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte, ni VP Sara Duterte, na isa kayo sa solid na taga-suporta ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. Basta umabot tayo ng 100,000 subscribers bilang pasasalamat to sa suporta na inyong ibinibigay sa ating munting bahay mga kabalitaan. Dito naman ho tayo tutungo na kung saan po itong si Toby Tiangco ay tinuring na ho na oposisyon at kalaban ng mga buhaya diyan sa Kongreso dahil sa lahat ng mga sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na kung hindi man sila mapapanagot sa panahong ito, sa administrasyong ito, sigurado pag si Inday Sara ay nakaupo sa 2028 mga kabalitaan, sigurado at dose-dose na hong mga buwayang tongresista na parang mga galunggong na nakapiit ho sa isang piitan mga kabalitaan sa ating bansa. Ito po, pakinggan natin ang programa ho ng Net25 News and Information. Ano sa palagay nyo? Nga po, kung Toby, mukhang may kaawa na naman kayo Sino Ano po ba? Mukha po may, hindi ko alam kung may umaaway sa inyo, may nakakaaway po kayo. Sino Mukhang po? nagkaroon po kayo ng banggaan na naman ng ilang mga kasamahan niyo dyan sa Kamara de Representantes, ano? Dahil apparently you made a very serious allegation. Ano po ba? Kayo na po ang magkwento sa amin. Ano po bang nangyari? And then, I think nung sinabi ko na siguradong yung mga, okay, ganito yung konteksto nun. Opo. Nung sinabi ko na kung hindi sila mapapanagot ngayon, ibig sabihin, referring to doon sa mga involved sa biggest corruption scandal sa ating history, siyempre, yan hindi na madideny yan, di ba? Si Saldico ang nasa sentro nun. Si former Speaker Martin Romualdez, hindi naman niya may tatanggi na hindi niya alam yung ginawa ni Saldico at yung iba pa. Kung hindi sila mapapanagot sa administrasyong ito, then sabi ko sigurado pag si VP Sara ang nanalo, papanagutin sila. So, I mean, wala naman akong
that sentiment came from mga usapan ko sa mga tao, di ba? Ang sinasabi ng mga tao sa akin, wala na mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Di ba parang give up na yung mga tao eh. Sa administrasyon na to, wala na mangyayari dyan. Sa susunod na administrasyon na lang yan. Lalong-lalo na kung si Sara ang maging presidente. So, I'm just relaying yung sentimento ng mga tao. Wala naman akong sinasabing iba, di ba? Ganun naman ang sinasabi ng mga tao eh. Ito nga po, sige, pakilala na po natin na siyempre po kasamahan din po ni former Speaker Martin Romualdez, ang Tingog Party List po. Kayo po talaga yung mga main characters po dito sa issue na to ngayon si Congressman Jude Asidre po, no? Sabi naman po niya, he's insisting na yung mga aligasyon po ng plunder laban po kay former Speaker Martin, wala po ebidensya, pero you're saying the opposite po, no? On the contrary, meron po ba kayong hawak na ebidensya para po maglakas loob po kayo na gumawa po ng ganitong aligasyon na may kinalaman po talaga siya? Definitely, because si Saldico, kaya nga pugante na si Saldico, kaya nga nagtatago, di ba? Tapos hindi lang naman ako nagsabi na nagbebentahan ng projects, yan i-confirm na ng ibang mga tiga-DPWH. So sino naman ang maniniwala na hindi po yan alam ni former Speaker Martin Romualdez? Number one yan. No? Number two, hanggang ngayon, kung ano-ano sinasabi ni Congressman Jude Asidre, hanggang ngayon, hindi niya po sinasagot yung tanong ko kung bakit ang Tingog through Congresswoman Yeda Romualdez, sila ang proponent ng 5,960,000,000 worth of projects sa iba't ibang distrito. Bakit po hindi yung district congressman doon ang proponent? At yung 5,960,000,000, yan po ay inserted doon sa 2025 BICAM. So hanggang ngayon, ayaw niya pong sagutin yung bagay na yan. So wala po siya maibigay din na konkreto, no, na sagot sa inyo. The same way po, Yeah. ayun din po yung sinasabi. And ito pinaka-importante, di ba? Bakit ang daming tigapagsalita ni former Speaker Martin Romualdez? Ako kung ano sinasabi nila, hinaharap ko lahat ng aligasyon, hinaharap ko lahat ng issue. Siya. Tama. Tama guys, no? Tama. Bakit po ho ba ang daming tagapagsalita ni Tambuaya? Siyempre, alaga ho. Ito yung mga asong ulol ni Tambuaya na tahol ng tahulo. At sinasabi dito ni Asidre, itong si Damulag mga kabalitaan, na kung bakit daw na sinasabi, itong si Tiangco na may kaugnayan sa nakawan sa flood control, itong si Tambuaya yung kanyang amo. Subalit itong si Gutesa, itong 18 Marines, lalo na itong si Dracula ko mga kabalitaan, ay nagsasabi, may corroboration sa kanilang mga sinasabi, pinapatunayan ho nila na itong dalawa, itong magpinsang ito, ay nakakatanggap po talaga mga kabalitaan. Wala naman ho talagang kawatan na umaako ho sa kanyang mga ninanakaw mga kabalitaan. Given na po yan. At itong si Isidre ay kailangan niya ho talagang ipagtanggol itong kanyang amo dahil tiba-tiba rin itong si Damulag mga kabalitaan. Ayun. So dito tayo kay Ma'am Rowena Guanzon. Meron ho siyang hamon dito kay Vince Dizon. Nawala ho yung kanyang bilib mga kabaitaan. Alamin natin kung bakit dito sa programa nila. Ba't ang laki-laki ng budget ni Gadyola? Kasi si Gadyola utak. Dating DPWH, si Gadyola broker nung iba. Kaya lumaki yung kanyang teka muna, ICI, si Gadyola ba napasok sa ombudsman case nyo? Baka naman mamaya pagpunta ko ng Batangas magkita pa kami niyan ni Gadyola Nag-amlak daw. Ang pinakamasakit naman lang Na-unlock na siya? I think Na-unlock na so. siya? Na-freeze yung Alam mo, account. kung sana pumunta talaga sa project, di sana. Yun lang, kung hindi lang siya naging ghost, sabihin na natin kahit ang laki ng nakuha mong allocation for your district. Pero may nangyari. At least kung may nangyari, then magpapasalamat yung mga constituents mo. Pero unfair kung kunwari, yun, ang dami. Yeah, I know it's unfair, but I'm just saying, ilagay na May natin, pinuntahan. sinwerte ka, malapit ka sa na kusina. best friend ka ni Sabihin natin gano'n. Romualdez. Pero sana talaga, nagawa lahat. Like for example, all the flood control in Bulacan. If only nagawa yun, siguro hindi na Hindi na bumabaha sa bumabaha. Bulacan Sa laki ng yun. budget, Kasi diba? tapos ngayon, nag-react tayo, no flood control for 2026. Pwede ba yun? O di nag-constrict ang economy. Walang sweldo,
walang namimili ng semento, walang din ngayon gutom. And up to now, wala pa rin bidding ang DPWH. Ano na ngayon? Marso na, mag-a-Abril na. Ano naka-standstill or Million walang naka-freeze ang trabaho infrastructure dahil natin? ang construction ay nag-shrink. Secretary Vince Dizon, ano ang safety net mo dito? Kasi sabihin ng tao, papapel lang pala yung mga declaration na yun. No, ngayon, dahil hindi naman talaga si Vince Dizon economist, ano lang siya, marami siyang public service, pero hindi siya economist. So what? Sana humingi ka, Secretary Dizon, ng mga advice dyan sa mga taga-NEDA, saka ibang agencies of government to identify ano ba ang development plan ng Pilipinas. Hindi ba merong 5-year development plan? Di doon mo ilagay ang pera ng DPWH. Hindi, tsaka let's be realistic. Kasi sa totoo lang, hindi pwedeng huminto ang development. Hindi pwede. Hindi talaga. Pero, yun, kailangan talaga ng magkaroon ng proper regulation. Hindi, dugtong-dugtong yung yun allocation. Basta dapat lang data-driven. Ako data-driven. Dapat may data science naman tayo. We have to follow that. Yeah. Yung listahan ng allocation. Kung walang nagbibid, walang programs, walang infrastructure, tapos dahil sa sobrang takot nila, hindi sila nagbabayad ng mga gumawa ng proyektong tama. Di ba kaya sabi namin sa DPWH, sana ilabas nyo yung mga construction companies Yes. na hindi affected or walang ghost, walang Hanggang ngayon, hindi nilalabas? problema. Wala eh. Secretary Vince Dizon, sa Dapat totoo lang, Kasi- sino ba talaga dyan at bakit ayaw Ayaw talaga mo ninyo ilabas yan? Kasi kahit yung mga bangko, syempre, generalize nila lahat ng contractors. Hindi naman lahat ng contractors masama ang ginagawa. Exactly. Diba? Hindi lahat ng Tama, construction tama. companies masama ang ginagawa. So ngayon, generalize lahat kayo. So basta may government projects, mainit na kagad ang mga At bangko. saka, Secretary Vince Dizon, bakit naman itong si Bernardo at si Alcantara ay absuelto? Anong klaseng state witness rule kaya ang ginamit nyo dyan? Fake witness rule? Sila mismo tong pasimuno dyan eh. Siyempre, yung mastermind doon si Martin Luther, tsaka siyempre, yung kanilang kapitan, si Saldico. Nangayayat na nga ngayon si Martin Romualdez eh. Pero, hindi mangyayari yan kung walang mga district engineer at regional directors na, boss, ganito ganyan natin. Bago pa tayo magsabit ng NEP, palduhan na natin yan. Bukol na tayo dyan. Dapat yung mga district engineer na yan, bakit sila ma-absuelto agad? Dapat in-jail mo na sila. In-jail mo na sila. State witness rule eh. Gusto namin malaman kung state witness sila, nasaan po ang kanilang mga shelter o protection houses. Hindi naman pwedeng baka mamaya nagmumuling ako eh. Kita ko na naman yung taong yan eh. Mahirap na mga... Actually, parang natahimik na nga, parang wala nang nangyari doon sa... Siyempre, we also want answers, diba? Dahil siyempre... Oo. Akala naman ito, makalimutan natin yan. Mag-abot ng 2028, nakalimutan na. Si Bong Revilla lang ang kinulong nila. Bakit si Bong Revilla lang? Ang layo, di ba? Yung mga nakinabang sa pera na umamin, nagtalo ng sugal sa casino, nakakalaya. Si Bunuan, andyan pa. Diba? Bumalik na si Bunuan. Di naman nila kinulong. Bakit? Kasi ang daming alam ni Bunuan. Kung mag-screen nga, tingnan mo yung tsura ni Bunuan, parang walang kasalanan. Nakakahiya kayo. Nakakahiya talaga to si Bunuan eh. Actually, kung tutusin mo kami, para kaming pulubi kung magre-record. Gigil na gigil dito si si Ruben Aguanson, gigil na gigil kay Bunuan. Tingnan, nga naman, sino ba hindi magigigil mga kabata? Tingnan yung pagmumukha nito. Pangiti-ngiti lang. Nakaharap pa sa camera. At akala mo walang ginawang anomalya mga kabataan sa pera mula sa flood control projects, di ba? Talagang nakakabuhis ito. Tayo mga mahirap, naghihirap na ho tayo, mas lalo pa tayo nilang pinapahirapan at yung ekonomiya natin at ang ekonomiya ho natin as mas lalo pa rin ho talagang ewan ko lang kung makaka-recover pa ba ho tayo dito mga kabitan dahil ngayon nga wala nga palang bidding pa rin yung DPWH, yung mga proyekto nila nakatenga pa mga kabalitaan, di po ba? So, ang dami hong nagugutuman sa panahong ito, sa panahon ng BBM administration mga kabalitaan. Request kami ng project parang sana naman mabigyan tong project na to, nirequest ng mga mayors, dumaan sa RDC, pero talagang barya.
Pero yun Oo. pala, ang dami-dami palang available na pinapamigay. Marami rin pong congressman ang masamang loob. Oo, Kasi ilan for lang sure. naman talaga ang nabigyan ng maraming proyekto. At Kaya dapat reforma talaga. Reforma. Hindi lang dyan sa DPWH, sa lahat ng ahensya. At hindi ito makaka-reform ang gobyernong ito sa administration ni BBM. Pero At saka ang focus natin, DPWH pa rin dahil ayaw natin makalimutan ng tao. Kasi ito ginagawa nila ngayon, gusto nila makalimot tayo. tingnan mo lang, for example, 1.1 trillion ang budget ng DPWH last year. Ngayong year na to, ilan na lang? 600 billion na lang. Di ba? Kasi pwede naman, so doon pa lang, alaki na lang Alam mo na tipid na, na pwedeng makikita. mailagay sa lahat ng bagay. Tsaka sana yung mga magiging secretary, you don't protect kasi kaibigan nyo, kasi yung gobyerno ito. Pag nagkamali, yung mandato nyo is panindigan nyo na protektahan ang pondo ng bayan. Pinoprotektahan nila, bulsa nila eh. Before I spoke to Secretary Banoan, sabi ko, ba't hindi nyo i-insist sa Congress yung software, yung needs assessment? I-insist nyo dapat, turuan nyo kami. Kami sabihan nyo na hindi, ito dapat ang nilalagyan ng mga pondo. Hindi pero naman daw una nila kaya. mag-multiply yan ng 5 times 15 eh. Di ba? Pina-compute yan ni Senator Marcoleta. Ang sagot niya, 55. Pambira. Nakabasa ka ba talaga ng Civil Engineering Board? Kasi alam mo, siguro pag titingin mo, dahil syempre, subject to commission on appointments. Ang commission appointment, majority, legislators. Grado mo and sa all. amin, So, Bunuan! Palakol na naman! Yan. Sa totoo lang, si Secretary Vince Dizon is not as I expected na magiging gang-ho dito. Kasi Yeah. nung simula dyan, sabi Ang ko ba, ingay. kilala ko tong tao to narinig ko na to dati. Tapos, mga hayop kayo, sabi niya, well, in hayop fairness kayo. naman, hindi pa rin kasi siya appointed, hindi pa rin siya Hindi, official oy, secretary oo, ng ha, department. alam mo, ang dami raw yung So, secretary. marami rin siyang pwedeng, marami rin siya, constrained din siya to do a lot of things because he's really not officially appointed. as Alam mo ba, yung mga Secretary Dizon, may ano naman dyan eh, kung manindigan ka talaga, na pwede ka naman mag-resign eh. Sasabihin mo, lahat na ginawa ko eh, pero parang hindi nasusunod eh. Ako yung ngayon yung pinapalakol ng mga tao. Pwede ka naman mag-resign eh. Kombing, alam mo ba, most of our secretaries hindi pa talaga nakakapag Marami. Kasi ginabalasa nila sa Bisaya, baka binabalasa yung game ng cards. Kasi kung sino ang pipirma ng mga pangurakot, kaya mo to? Ito yung mananalo sa bidding. Ay, hindi ko po kaya yan. Actually, I palitan ka. I don't know how Gagawin to... kitang ambasador na lang para wala kang wala ka ng pipirmahan na kontrata. Ako, I don't know how true if they're waiting ng 1-year ban doon na sa mga tumakbo nung last elections. Baka yun ang possible din. hinihintay. It's Yun ang narinig ko na sinasabi na. So we'll wait. Kung may mga na-appoint na mga tumakbo noon, O then baka maybe wala that's na, the reason. ayaw na. Kasi di ba, nakakaya na. At saka wala ka nang kukurakutin dyan. Ba't ka naman sasali sa sinking ship? Yung mga rats nga eh. Yung mga ano ba rats? Daga. Pag sinking ship nga sige lalangoy na lang kahit na malulunod na itis. Di ba? kesa baka sumabay sa naman pagka- wala nang tatanggap niyan. Baka marinig to ni Bunuan, ikaw nga, hindi mo nga alam yung rats, pala, daga pala, nagtatanong ka pa. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi ako marunong mag-multiply. Anyways, yun po mga kabita, Talagang si Atty. Rowena Guanzon ay walang ka-preno-prenong magsalita, dire-diretso ho siya at grabe yung kanyang pambabatikos ngayon sa administrasyong ito at halos hindi na nga makapagsalita yung dalawa at pati yung guest nilang itong si Congresswoman Herrera, mga kabalitaan. At totoo naman po yung mga sinasabi dito ni Rowena Guanzon na kung talagang wala ho kayong pinapanigan at sa tingin nyo hindi na tama ho yung takbo dyan sa Department of Public Works and Highways, ang tawag ko dyan sa aming mga Bisaya, daghang projects, why human mga kabalitaan, mag-resign ka. O ano ba, para kang lintang, dikit na dikit ka pa rin sa bubuhay administrasyong ito. At mas lalo ka tuloy pinupukol ng taong bayan dahil parang halatado na ho na baka ito'y pagtatanong lamang at duda lamang na baka naman pinitik ka rin kung anumang laman sa mga mali-malitang ninanakaw ho ng administrasyong ito, mga kabalitaan. Hanggang dito na lang ho tayo mga kabalitaan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag
kalimutan po, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion, at i-share nyo po ito mga kabataan. Follow, like, and share sa Facebook at subscribe po kayo sa YouTube at lalo na pindutin ang notification bell. At kung gusto nyo po ang ganitong sombrero, tulungan nyo po ako at umabot tayo ng 100,000 subscribers. Ako po'y mamimigay ho sa inyo mga kabataan ng ganito para bukas makalawa sa susunod na mga araw. Kung meron na tayong pagtitipon-tipon sa labas, maaari nyo rin po itong gamitin dahil nakakatulong ito para ipakita ho natin ang totoo, tunay ho na suporta kay VP Inday Sara Duterte at lalo na ho na kailangan na nito ibalik sa ating bansa itong sinasabi ho nating pinaniniwalaan natin na tapang at malasakit sa 2028 by President Inday Sara Duterte para sa tunay na pagbabago. Alright, so kita-kitso tayo sa ating pagbabalik. Maraming salamat. To God be the glory. Mwawa, chup chup. Peace out.